Ang kwento ng water cannon at ang sigaw ng mga mangingisda. Isipin mo, nasa dagat ka, sa gitna ng asul na karagatan at abala sa paghahanap buhay. Ito ang buhay ng ating mga mangingisda. Noong 12 ng Disyembre 2025, sa bahaging tinatawag na Escoda Shoal, isang lugar na malinaw na pag-aari at pinangingisdaan ng mga Pilipino, malapit lang sa Palawan, biglang nagbago ang payapaan nilang araw. Ang araw ay dapat tahimik, ngunit biglang nagkaroon ng malaking anino. Dumating ang mga malalaking barko ng China, mga barko ng kanilang China Coast Guard at mga barkong sibilyan pero armado, ang Maritime Militia. Hindi sila dumating para makipagkaibigan. Ang mga barkong Chino ay nagsimulang umaaligid, humaharang at nanggugulo sa ating mga mangingisda. Hindi nagtagal, umarangkada ang pinakamasahol na pangyayari, ang paggamit ng water cannon. Hindi ito simpleng hose. Ito ay tubig na binuga na may matindi at nakabibinging puwersa na parang pader ng semento nung tumama. Nang tamaan ang mga bangka, umalog ng matindi ang mga ito. Ang tatlong mangingisda ay nabuwal, tumalsik at tumama sa matitigas na kahoy at bakal ng kanilang bangka. Nagtamo sila ng mga pasa at nagbukas ang balat nila para silang binugbog ng malakas na suntok. Hindi lang sila ang nasaktan, ang kanilang mga bangka ay nasira at may isa pang masamang ginawa ang China. May maliit na barko nila na sinadyang pinuputol ang lubid ng angkla ng ilang bangka. Sa malakas na agos ng dagat, ito ay parang isang death trap. Ang takot at galit ay kumalat sa dagat. Ang mga mangingisda ay walang kalaban-laban sa mga higanteng barko. Nang makarating sa lupa ang kwento ng pananakit, nag-init ang dugo ng pamahalaan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagbigay ng mabilis at matigas na utos. Unahin ang mangingisda. Ang kaligtasan ng mga mangingisda ang pinaka-importante. Ipadala ang ating mga barko. Agad na pinakilos ang mga barko ng Philippine Coast Guard para maging kalasag at tagapagtanggol ng ating mga kababayan sa dagat. Nagbigay sila ng medikal na tulong sa mga nasugatan. Hindi tulad ng mga nakaraang taon, ngayon hindi na tayo nananahimik. Dati, noong panahon ni Duterte, dahil itinuturing na kaibigan ng China, madalas ay tahimik na lang tayo o umiiwas na makipag-away. Ang mga mangingisda ay parang nag-iisa sa dagat. Walang matibay na kasiguraduhan ng tulong. Ang karapatan nila ay tila isinasakripisyo para sa pakikipagkaibigan sa China. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos, ang bawat pananakit ay may matinding tugon. Nagsumiti tayo ng opisyal na protesta o diplomatic protest sa China. Formal na sinasabi sa buong mundo na mali ang kanilang ginawa at hindi tayo papayag. Ipinapakita ni Pangulong Marcos na ipinaglalaban natin ang ating teritoryo at ang ating tao. Ang deployment ng mga barko ay isang malinaw na mensahe. Hindi na ulit mapipipi ang Pilipinas. Narito ang ating pamahalaan at poprotektahan nila ang sinumang Pilipino na nasa loob ng sarili nating bahay, ang West Philippine Sea.